Magandang araw, mga iginagalang na manonood. Kasama nyo ngayon ang channel na Crossmoto. Ang mga diesel na motorsiklo ay napakabihira sa kasaysayan ng paggawa ng motorsiklo. Nagawa ko na ng mga kwento ang ilang teknolohiya tulad ng Multi-Fuel Military HDT-M, 1030M isang cruiser, na Neander 1400 na may kakaibang makina, at Tour Enduro Trek T800, capacitor discharge ignition, na kayang 700 km sa isang tangke. Sa video, ikukwento ko ang tungkol sa Thunderstar, 1200 turbocharged direct injection turbo diesel sport bike ng Startwind mula Netherlands. Sana mag-enjoy kayo. Sa unang dekada ng ika-21 siglo, sumikat ang paggawa ng seryeng diesel motorsiklo. Sa panahong ito, lumitaw ang mga makinang nabanggit sa simula, kabilang ang turbo diesel Thunderstar, 1200 turbocharged direct injection. Ito lang ang nag-iisang diesel na motorsiklo na sumali sa Tourist Trophy Race sa Isla ng Man. Pero isa-isa nating pag-usapan ang lahat. Noong 1900 at 79 sinimula ng magkapatid na Kevs at Henk Hans van der Star ang Startwind sa pagbebenta at pagmodify ng motorsiklo. Noong una, British na motorsiklo ang binebenta nila, sinundan ng Ducati at Moto Guzzi. Ang Startwind Motors ang pinakamatandang Ducati dealer sa Netherlands. Dahil sa inisyatiba ng mga lalaking ito, lumabas noong dekada 90 ang isang 3 gulong na sasakyan o autocycle. Ang Lowell F20 ay isang 300 at 5 kg na 2-seater na may 100 at 40 km lakas at 145 horsepower mula sa Japanese sport engine. Kaya nitong umabot ng 0 hanggang 100 km sa 3.5 segundo. Layunin ni Kes at Hans na gumawa ng maliit na sasakyan na magbibigay ng tunay na saya at ibalik ang pagmamaneho sa orihinal. Walang cruise control, aircon at iba pa. Noong 2001 nagsimula ang isa pang proyekto na ang layunin ay tuparin ang pangarap ni Kes van der Star at partikular dito ay ang paggawa ng diesel na motorsiklo, hindi basta-bastang motorsiklo at mga sport bike na nagpapakitang gilas sa karera. Bakit sport bike? Ayon kay Kes sa isang panayam, naengganyo akong gumawa ng racing sport bike dahil ito ang pinakamahirap na hamon sa paggawa ng motorsiklo. Sa trabahong ito, sinuportahan si van der Star ni Ron Bernard, na noon ay nag-aaral sa Universidad ng Applied Sciences. Dinisenyo niya ang motorsiklo sa computer gamit ang 3D. Bilang power unit, pinili ni Starry ang isang inline na 3 silindrong turbo diesel na may 1,200 cubic centimeters mula sa kotse na Volkswagen Lupo. 3L na sa stock ay nagbibigay ng 60 kabayo na lakas ng pinakamataas na power at 100 at 40 Nm ng torque. Huwag mong isipin na basta lang nilagay ang makinang ito sa motorsiklo dahil masusing inayos at pinaganda ito. Sa simula, ang makina ay ganap na in-model upang mamachine ang ilang bahagi para sa pag-install ng 14 disc na tuyo at slip clutch at 5-speed na transmission mula sa Yamaha FZR 1000. Pero nagkaproblema pa rin ang matibay na transmission ng FZR dahil sa lakas ng torque ng makina. Nalutas ang problema gamit ang demultiplicator na nagtaas ng RPM at nagbawas ng torque. Kaya kahit mababa ang RPM ng diesel engine, parehong RPM range pa rin ang transmission gaya ng donor na motorsiklo. Naglagay ng bagong turbocharger at tinaasan ang boost pressure hanggang 2.5 bar kaya kinailangan ng mas matibay na spring sa intake valves dahil nabubuksan ang standard na balbula sa sobrang pressure. Sa simula, pinalakas ni Kes van der Star ang potensyal ng inayos na makina hanggang 70 kabayo at 160 Newton at sa huli ay naabot niya ang 125 kabayo at 250 Newton. Oo, kakaiba ang motorsiklong ito dahil mas malakas ang torque nito
kaysa sa Triumph Rocket 3 na kilala ng ilan. Depende kung paano mo titingnan. Mas malaki ang torque ng Triumph Rocket 3 sa likurang gulong dahil may demultiplicator ang Thunderstar, 1,200. Baka itanong mo, ano pinakamabilis na takbo ng motorsiklong ito? Mga 240 km pambatashi apanbantan sorpaiso. At oo, tama si Thunderstar na parang ibang sport bike lang din ang takbo ng motorsiklo. Maayos ang takbo at dahil sa malakas na torque, mabilis bumilis sa kahit anong gear. Pero sa pinakamataas na bilis ng sport at super sport noong 2000s, kapos talaga ito. Ang matipid at eco-friendly na diesel ay gumagamit lang ng 3.5 litro ng gasolina sa 100 at 60 km/h na bilis. Ang tuyong timbang ng motorsiklo ay 205 kilo. Lahat ito ay dahil sa matalinong paggamit ng mga makabagong magagaan na materyales. Ang frame ay gawa sa chrome molybdenum na bakal at tumitimbang lang ng 6 kilo. Ang aluminum swing arm ay mula sa Ducati 1000 Super Sport habang carbon ang body panel at gulong. Sa chassis, dekalidad ang disenyo noon. White Power Monoshock, White Power Grand Prix front fork at PFM Performance preno. Unang ipinakilala sa publiko ang Thunderstar 1,200 turbocharged direct injection noong 2005 sa Amsterdam Motor Show. Ngunit hindi doon nagtapos ang proyekto. Noong panahong iyon, hindi pa lubos na naipapakita ng motorsiklo ang buong potensyal ng Volkswagen na makina. Sa huli, napansin ng Revo International, kumpanyang Hapones na gumagawa ng biodiesel mula sa mantika, ang Thunderstar 1,200 para ipakita ang potensyal ng motorsiklo. Nagpasya ang Revo at Startwin na sumali sa karera sa Classic Tourist Trophy 2014 sa Isla ng Man. Layunin ipakita ang kakayahan ng diesel na motorsiklo. Ipinakita ng makina ang average na bilis na 177 km/h sa 60 km ng isang lap. Si Yoshihiro Kishimoto ang nagmamaneho at nagbago ng kaunti ang kulay ng motorsiklo at nadagdagan ng mga pangalan ng sponsor sa plastic. Inasahan ng Startwin na makasali ang motorsiklo sa Isle of Man Tourist Trophy 2015 ngunit hindi ito natuloy. Talagang balak ni Tess Vanderstar na gumawa ng Thunderstar sa napakakaunting bilang at ayon sa order lamang. May plano ring mag-supply ng kit, makina, electronics, transmission at frame para sa gustong gumawa ng sariling motorsiklo. Nagkakahalaga ng 40,000 euro plus buwis. Ang merkado ang nagtakda ng lahat. Pinili ng mga adrenaline junkie ang mas murang solusyon mula sa global na industriya ng motorsiklo kaysa sa kakaibang ito. Hindi na i-produce ang Thunderstar, 1,200 turbocharged direct injection. At sa paggawa ng nag-iisang prototype ng motorsiklong ito, umabot pa ng 300,000 euro ang nagastos ni Starry. Huling nakita ang motorsiklo na binebenta noong huling 2021 o unang 2022 sa Aldrin Gallery. Abala pa rin si Tess Vanderstar sa negosyo ng pagbebenta ng motorsiklo at pagtatrabaho sa paggawaan kasama ang mga kasamahan. Hindi man nagtagumpay ang kanyang diesel, mahalaga na sinubukan at naisakatuparan ito ni Stere. Naitala rin niya ang pangalan sa kasaysayan bilang lumikha ng nag-iisang diesel sport bike sa mundo. Dito nagtatapos ang aking kwento, mga kaibigan. Salamat sa inyong atensyon at suporta sa pag-subscribe, pag-komento at pag-share. Espesyal na pasasalamat sa lahat ng tumutulong sa channel gamit ang Monetoy. Hanggang sa muli nating pagkikita.